The heavens were opened, and the voice of the Father thundered, "This is my beloved Son. Listen to him." The Lord will bless his people with peace. Blessed Sunday, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today, the feast of the baptism of the Lord. We praise and thank you for everything, for our life, for the family that we have, our spouses, the children, and for the gift of today. Into the Lord's baptism, kung ano ang ating sineselebrate today, second Sunday of 2025, pinapaalalahanan tayo na si Jesus bininyagan, katulad natin na bininyagan din. Natatandaan ko dati, pagkapanganak, the following day, binibinyagan na. And dahil iwas yun sa, syempre dahil sa nawala na yung original sin, parang ano ka, malinis na malinis. And so, dahil dyan, we are being reminded about the baptism. The symbolism of the baptism is about we are freed from original sin. That is number one. And second is that we are already sons and daughters of Christ, of sons and daughters of God. At dahil dyan, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, we are already brothers and sisters ni Jesus Christ. So anak tayo ng Diyos. Yun ang dalawang paalala sa atin sa kapistahan na ating nararanasan ngayong araw na ito. Ang sa pagninilay ko kanina, I was reminded of the children who are being baptized. Yung mga iba, agad-agad binibinyagan dahil yun nga, yung pag-iwas din sa sakit, sa hindi sa masamang espiritu, yun din. And may kasabihan noon na hindi mo pwedeng ilabas ang bata nang hindi pa siya binyagan. Ilabas, ibig sabihin, sa loob lang siya ng bahay. So dati ganun ang paniniwala. Pero ngayon, karamihan ng nababalitaan ko, iniintay na yung birthday na 1-year-old tapos sabay ang binyag. Well, kung ako ang tatanungin, hindi ko yun in-encourage kasi nga nasanay nga ako na agad-agad baby pa binibinyagan na. So, magkakaiba talaga. Depende, hindi ko alam kung, depende sa paniniwala, depende sa pagtitiwala sa Diyos, at depende sa nakaugalian sa pamilya. Pero sometimes kung ano yung nakaugalian, yung tradisyon sa pamilya, naiiba na eh. Kasi yung mga kabataan, iba na talaga ngayon ang panahon. Napakadami ng mga bagay na yung hindi na namulat ang mga bata doon sa kung ano ba talaga yung tama, yung totoo. Kaya nga ang panawagan ko is tayo, yung mga matured, yung mga naunang pinanganak, pwedeng yung mga senior citizens na ituro natin sa kabataan kung ano talaga yung nararapat. Huwag tayong magkibit-balikat at pabayaan sila kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Hindi ganun. Kasi nga naman, katulad ng sabi nila, kapag ka daw nag-aasawa, tapos meron daw mga kaugalian ng mga nag-aasawa na pwede namang kapag ka, pwede namang magkasundo na hindi na lang sila mag-aanak. That is a no-no because the first goal of marriage is to procreate. Ikaw ang katuwang ni Jesus para magparami ng mga tao na susunod sa Kanya at ipagpapatuloy ang paglaganap ng gospel. So, yun ang isang katotohanan na hindi ko mapagpasubalian, talagang masidhi ang aking panawagan sa mga nanay, sa mga lola, that we educate our young.
na hindi ganon. Even sa pre-K na lagi ko itong sinasabi kasi karamihan talaga sa nag-attend ng pre-K na is natatakot sila mag-anak. They feel they are inadequate, they are incapable. They feel na natatakot silang mag-anak kasi magulo ang paligid, hindi mapapagkatiwalaan ng mga tao sa paligid. But we have a merciful God na hindi pababayaan ng ating mga anak. I remember, nung lumipat ang aking anak sa Antipolo, dahil meron silang nakuhang bahay doon, one time, yung meron daw babae sa taxi na inaaya yung mga bata doon at nakasama ang apo ko doon. Takot na takot si Madel noon. Sabi niya, ma, parang magre-resign ako, parang I need to be here with my children. Paano mo ba, sabi niya sa akin, paano mo natiis na kami iwanan at ikaw ay nagpatuloy sa pagtatrabaho? Hindi ka ba natakot na something like that will happen to us? Sabi ko, anak, of course, natakot din. Of course, nagkaroon din ako ng agam-agam. Pero walang single moment na hindi ko kayo iniwanan sa paningin ng Panginoong Diyos. Tuwing aalis ako bilang nanay na nag-aral, nagtrabaho, hindi pwedeng hindi ko ipipray over ang aking mga anak at ihahabilin sa kamay ng Panginoong Jesus. Because I cannot be with them forever. Si Matthew nga, nasa Baguio. Takot na takot ako, pero I can only pray. And the Lord will grant our prayers. Hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. E di sana wala nang nanay na nagtrabaho kung lahat hindi pwedeng iwanan. Diba? Hindi porket nagtatrabaho ka, isa ka pabayang ina. Hindi. So, let us establish that. Lagi nating ikwento natin, parang lola basyang lang. Kwento natin na nung bata kayo, I would always pray the rosary. Lord, ikaw po bahala. Holy Mary, Mother of God, pray for my children and us sinners now and at the hour of our death. Ganon. So, we soak ourselves into prayer and entrust everything to the Lord. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. Be with us, Panginoon, and stay with us, for without you we are nothing. Let us be reminded always that we can trust you. We will trust you because you are our God, our Creator, and our Savior. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Happy Feast of the Baptism. God bless.